So magandang buhay mga kasimanwa, and welcome again to my channel. And so ang gagawin po natin sa araw na ito ay magpupunla po tayo ng pichay, kamatis, sili, and magtatanim din po tayo ng sitaw mga kasimanwa. So dahil okay na yung ating klima dito at medyo malamig na, so tamang tama lang mga kasimanwa, lalong lalo na sa ating pichay. Kailangan kasi ang pichay medyo malamig yung klima. So ayan po, at ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magpunla. So ayan po mga kasimanwa, no, and dito po natin ipupunla yung ating pichay. So ating gagawin ay bungkalin lang po natin to ng konti. So napapansin niyo mga kasimanwa, yung ating lupa ay maitim na. And may hinalo ako dito mga kasimanwa, yung pong manure. Okay, pero matagal na po natin inaluan ng manure ito. And hindi lang po manure ang hinalo natin dito mga kasimanwa, kundi kung alam niyo po sinasabi ko sa inyo doon sa ibang video ko na yung mga balat ng mga gulay nyo, okay, ito po yung mga kasimanwa, oh. Yan po yan. Okay, so hinalo ko lang dyan. Kailangan hayaan ko lang mabulok. Ayan mga kasimanwa, no, may halong kanin pa nga yan. Okay, so hayaan lang natin mabubulok yan. And pag nabulok yan, haluan po natin ng lupa para po mas lalong mabilis mabulok. So ito po yung iba. Yan. Ito rin po yung iba. So may naligaw dito na ampalaya, so alagaan po natin. Dahil unang-una wala na tayong binhi ng ampalaya. Nung nakaraan nagpunla po tayo, kaso hindi po tumubo. So ayan mga kasimanwa, ang ating buto ng pichay. Kung mapapansin nyo, may mga kuwan pa yan, no? May mga dahon-dahon pa. At alam nyo mga kasimanwa, dito kasi wala namang mabibilhan na pichay dito. At ito ay galing pa ng Pilipinas. So ang ginawa ko po nakaraan ay nagpaiwan po ako ng 2 puno at ito ay pinabunga. So ito mga kasimanwa, ang gagawin natin ay i-spread lang po natin yung ganyan palibot. Yan, napakasimple lang naman po. Yan, marami na po yan. And takpan po natin ng lupa, ano, ganyan. After 3 days yan mga kasimanwa ay tutubo na po yan siya. So dito ulit sa kabila. Kailangan takpan po siya mga kasimanwa para mabilis tumubo. And basahin po natin ng tubig. Ang pagbasa ng tubig dito mga kasimanwa, yung kung mayroon kayong spray, mas mainam po. Ito po mga kasimanwa ang gamit kong pang spray para basahin yung ating pinunla na pichay. Ganyan lang po mga kasimanwa. Huwag nyo pong buhusan ng tubig mga kasimanwa, kasi po pag binuhusan mo yan ay aanurin po yan. So magkukumpul-kumpul po yan mga kasimanwa. Yan. So dito naman mga kasimanwa, ang ating ipupunla ay kamatis. So kung mapapansin nyo, yung ating pinatuyo na kamatis dito sa papel yan, no? Wala naman problema yan mga kasimanwa.
kahit po isama nyo yung papel, kasi yung papel mabubulok lang naman po yan. So ang gagawin natin, itakpan lang po natin yan para po ay tumubo mga kasimanwa. So ganun lang po kasimple mga kasimanwa yung mga pagpunla sa inyong mga garden. So ayan mga kasimanwa, no, may bisita tayo. Okay, mapapansin nyo. Ayan, may bisita tayo. Pinanood niya tayo kung paano tayo magpunla ng ating mga pananim. Anong pangalan mo, Dong? Danley. Inaantay mga kasimanwa. Buhay mga kasimanwa. Yan po yung aking kasama dito sa bahay. Lagi po siyang nanonood ng ating video. So dito naman mga kasimanwa, at ang ating ipupunla, yung ating sili. Ito yung ating binili na sili doon sa market nakaraan. Medyo tuyo na siya. So ayan mga kasimanwa, no, dito sa side na ito ay magtatanim po tayo ng sitaw. Okay? Yan po mga kasimanwa ang ating tataniman na sitaw. So dapat nga mga kasimanwa ay ang ating itatanim dito ay ampalaya, pero ang ating buto ay hindi na maganda. So hindi na buto mga kasimanwa. So ang gagawin na lang natin ay taniman na lang natin ng sitaw. So ito po yung ating buto. Kung mapapansin nyo, yung itim na yan mga kasimanwa, mahabang sitaw ito pero masipag mamunga. And ang itong brown naman, ito po yung mga kasimanwa, yung sitaw na mahahaba. Yung pang ano talaga, yung pang benta talaga. Yung pang benta talaga sa palengke. Mahabang mahaba na sitaw ito. So dahil pang konsumo lang mga kasimanwa, so okay lang din, mahaba man siya o maiksi. So ayan mga kasimanwa, at itatanim na po natin itong ating sitaw. Ganyan lang po. And unahin po natin itong brown. At tagdadalawa lang mga kasimanwa. Yan. Huwag masyadong malalim mga kasimanwa. So okay lang mga kasimanwa kung medyo dikit-dikit ng konti, no? So ganyan lang ka yung space niya. Pero kung sa farm po talaga mga kasimanwa ay medyo mahaba pong space nun, mga 12 inch mga kasimanwa. Okay, so dahil pang konsumo lang naman natin, sabi ko, at maliit yung ating space, so kahit na isang dangkal mga kasimanwa ang layo, okay lang po yan. Kung mapapansin nyo, may damo dyan sa gilid, at hindi po natin yan tinapon, kasi po pag nabulok po yan mga kasimanwa ay abono din po yan. Okay, ganyan lang. So yan lang po mga kasimanwa, no, ang ating ginawa sa araw na ito, at tayo po ay nagpunla ng ating pichay, kamatis at sili. Ganun din po yung ating pagtanim ng sitaw mga kasimanwa. And i-update ko po kayo mga kasimanwa simula po ng ating pagpunla mga kasimanwa. So maraming salamat po to all my subscribers. At kung bago ka lang sa aking channel na ito, please don't forget to subscribe, like, and hit the bell button
upang po kayo ay laging updated sa aking mga video na ating i-upload. So maraming salamat po mga kasimanwa, mga pinalangga ko. So magandang buhay ulit mga kasimanwa, no? And ito na naman po tayo. At sa araw na ito ay update ko po kayo sa ating pinonla na pitsay nung nakaraan. So dahil 3 araw na po siya ngayon mga kasimanwa, ay ipapakita ko po sa inyo mga kasimanwa. Kitang kita talaga yung puti ng buhok ko, no? Naloko na. So okay lang po yan mga kasimanwa, di baling maputi ang buhok. Sabi nga ay design yan. So ipapakita ko sa inyo ang ating pinonlang pitsay. So ito na mga kasimanwa, yung pinonla nating pitsay. After 3 days, ganyan na po sila at tumubo na. Pagka maganda po yung inyong buto ng pitsay mga kasimanwa, ay 2 days to 3 days tutubo na po yan siya mga kasimanwa. Yan, ganyan na yan. So hintayin na lang po natin mga kasimanwa pagka naging 4 na yung kanyang dahon at pwede na po nating i-transplant at update ko po kayo ulit.